Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat nang itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon tinulogsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masido siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinisimulan natin ang ating araw ng Huwebes sa pagsisimba. Nagpapasalamat sa magdamag na nagdaan at dumadalangin ng mapagpalang araw na haharapin. Nagpapahiwatig ang ating mga pagbasa ngayon na alalahanin din ang mga propetang nagbuwis ng buhay sa kanilang paggampan ng misyong makapagbigay buhay, lalong-lalo na ang dugong itinigis ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang banggit ni Apostol Pablo, lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ang focus ni Paul ay hindi lamang ang krus, kundi ang bagong buhay na hatid ni Kristo para sa atin. Sa kanyang dugong itinigis, nalinis tayo at nabahaginan ng buhay na mabathala. Dugo rin ng mga martirang binabanggit ni Jesus sa mga pariseyo at mga dalubhasa ng kautusan. Ang sabi po niya, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga magulang. Sa buwang ito ng Oktubre, ay nag-umpisa na po tayong alalahanin ang mga yumayo nating mahal sa buhay para ipagdasal naman sa buong buwan ng Nobyembre. Nariyan po ang inyong mga inilistang pangalan. Hindi lamang po yan mga pangalan o lista ng mga gusto nyong ipagdasal. Sila po ang inyong mga yumaong mga mahal sa buhay. Higit nating mabibigyang dangal ang kanilang mga alaala sa pamamagitan ng pagsasabuhay
ng kanilang iniwan sa atin, na siya naman nating ipinabaon sa kanila sa pagpasok nila sa fullness of life, ang pagmamahal. Bilang pagpupugay sa kanila, tindigan natin ang ikinamatay ng mga propeta mula pa noong una. Mula pa kina Abel, Zacarias, Juan Bautista, at ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tinindigan nila at kinamatayan ang katarungan, dignidad, at katapatan. Higit pa nating mabibigyang karangalan ang kanilang mga sakripisyo kung haharapin natin ng buong tapang ang ating mga takot at bukal sa loob na ipagkakaloob ang ating sarili sa mga nagbibigay dahilan at kahulugan sa ating buhay. At gawin ito ng malikhain, tapat, at mabuti. Mag-focus sa kung ano ang pinakaimportante at huwag bibitiw sa ating mga pangarap. Huwag matakot sa landasing nasa ating harapan. Mas matakot tayong hindi ito tahakin.